Yeah. We will try our best, Mr. Chairman. But I'm being told now that it's very difficult, goes to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for Bigyan the. ko Good morning po mga kababayan. Ito po News That Matters. Ating pong panonoorin dito itong interview dito kay DPWH Secretary Vince Dizon regarding about dito sa mga proposed budget ng mga DPWH. Panoorin na po natin, pero bago yan, huwag niyo muna hong kalimutan i-share, like at subscribe tong mga videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito na po mga kababayan. NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives, kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP. Talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun, merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million, masaya na po sila, except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun, nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang Naka po mga kababayan, ito na po, nagkakadikdikan na dito. Kaumpisa pa lang, ito, mainit na po yung balita. Stay tuned po tayo dito kasi lumalabas dito yung mga suhol-suhol na mga kababayan, yung mga sinusuhol dito sa mga buhaya. Yung pera ng taong bayan, mga kababayan. Let's go! naging conclusion doon, Mr. Chair, kasi nga sabi ni Secretary Bonoan, para hindi nagalawin. Pangsuhol talaga. So, nung po Naku. tinanong ko magkano yun, Disgrasya. 450 billion pesos. Goodness. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. Grabe, At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat. Nako mga kababayan, nakakita nyo po, grabe po yung mga taba na ninanakaw nila, yung mga pondo ng DPWH, mga kababayan, no? Grabe, trillion po ang budget nila dito sa mga part na ng panunuhol, yung mga sa mga binibigay nilang panunuhol. Grabe po, yan yung pera natin, yung mga tax po natin yan, mga kababayan. Na kung hindi po binabantayan yan, nilulustay lang ng mga kawatan na magnanakaw ng gobyerno. Thank you so much for Sen Tulfo. Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo. Sunday we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised
maski po hindi na yung words allocable, anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko po. Yes, yung hindi po Yan, district makinig kayo. projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President. Iyan po kasi ang hirap dito sa gobyerno natin, masyadong maluwag. Kaya yung mga ang dami pa nilang term na yan na allocable, na napakalaking budget mga kababayan, no? Na pinagdadala lang nila dito sa mga suhol-suhol na kung saan hindi nila alam gawin dito yung mga pera natin. Diyos ko, sa dami ng pera natin. Imbis na napupunta yan sa mga project, kaya nagiging ghost na yan dahil inuuna nila yung paglulustay. Yung mga buhay marangya, mga kababayan, nak ng tokwa. Yes, yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June, July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga Yan. ibang sa lokal o district Talaga engineer lang. na tatamaan, hindi nila alam. Kulong yan. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's the mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga eh. Maski po iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region. Yan. Na maaring alam Tama. ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Ligarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Yusek Ador Canlas, dahil nagbigay po sila ng proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024,
and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison eh. Nako, baka pinokus-focus na po yan, Senator Marcoleta. Hindi detailed yan eh. Dapat bigay nila yung mga detailed talaga every year para makita kung saan napunta yung mga bilyo-bilyon na yan. Kasi kitang-kita kung saan napunta lang dito sa mga eroplano na pinagbibili ni Saldico. Naku, bilyon. Na bilyon ang presyo, mga kababayan. Yung mga jetliner na mga maliliit na private plane, napakamahal po niyan. Hindi ho basta-basta nabibili lang yan ng mga ordinaryong kongresista, mga kababayan. So which is pera ng taong bayan yan, yung mga pera na yan na nahihirapan po silang ibalik na dahil nga nawaldas-waldas na yung mga bilyo-bilyon na mga pondo na yan na instead na napunta sa mga project, kaya naging ghost project, hinayaan na lang nilang nakatiwangwang dyan na ipapaabot pa yata sa susunod na administrasyon. Ganyan po kagarapal yung mga kawatan natin, mga kababayan. Diyos ko. Ito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara, halimbawa po yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 24 and 23 kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion, CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon, madadali po tayo eh. Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye, mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you were the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung NEP. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, dapat lang. yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region so that the committee will be properly guided po. Based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, Tama po yan. Talagang kailangan nyo na pong ilabas yung mga detailed na list ng mga project na yan na mula since 2023 para malaman dito hanggang sa 2025. Para malaman kung saan napunta yung mga budget ng mga DPWH na yan at makita ng taong bayan. Hindi lang po yung detailed na yan na ngayong taon na to dahil hindi yung makikita yan. Kaso ang napunta na yung mga project, yung mga pera na yan, instead na project, napunta na lang dito sa mga bilyo-bilyon na mga halaga ng mga pinagbibili ni Saldico, mga kababayan. Yung mga aeroplano na yan, Diyos ko po. Mahirap na pong bawiin yan, sa tagal na yan, mahirap pong bawiin yan. Kailangan ibalik niyo talaga yung pera. Paano po may ibabalik yan, mga kababayan? Ikulong sila kung hindi nila ibabalik yan. Kailangan nandyan pa yan yung mga pera na yan. Kaso pinagde-deposit na nila yan sa mga iba't ibang bansa para sinafety na nila yan yung mga pera ng taong bayan. Kaya itong bansang to napaka-corrupt talaga. Itong administration na to, imbis na lumago yung ekonomiya natin, pinag-uubos ng mga kawatan na to. Buti na lang at nagkaroon ito ng scam, flood control scam. Nakita yung mga kabalbalan ng mga BBM administration na to, mga kababayan. iano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yan, apo. And number two, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, Tama. and 2025 HGAB following the format submitted Yes, sir. similar to 2020. Yes, sir, Mr. Chair. Chairman. Kasi po itong binigay nyo based on GAA eh. Kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAB,
walang party list dito eh. Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po naming makita, this is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGov po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as Opo, much as possible. wala kaming gano'n kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama Aha. po. Tama po yan si Senator Marcoleta. Kahit na party list man yan, para makita talaga kung saan napupunta yung mga budget na yan, DPWH, kung saan napupunta. Talaga kasi kung hindi mo makikita yan, talagang ninakaw na yan yung mga pera na yan. Ibig sabihin yung mga ghost money na yan, mga kababayan, lumipad na po yan na dito sa mabuting kamay ng mga magnanakaw na yan. Ganyan po kakurap dito sa bansa natin. Isipin nyo, mantakin nyo mga kababayan, yung mga budget natin is trillion. Pera ho ng taong bahay. Kung ipapagawa lang nila yan ng tama yan na walang pagnanakaw, napakaganda po ng mga proyekto na dito sa bansa natin, talagang may pagmamalaki natin. Kaya po ito, nauuna pa yung mga pagnanakaw nila. Yun ang problema dito sa bansa natin, mga kababayan. Diyos ko. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po according to Asek Bote or would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGov po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi nga po po. kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bulag ho ata kami doon eh. Bulag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Ayan po mga kababayan, nabulaga po si Secretary Vince Dizon dahil nga hindi po nila alam kung saan nila kukunin yung mga details na yan, yung mga allocable na mga budget na mga bilyon-bilyon pera na isiniwalat nila dito sa mga kongreso, mga kababayan, no? Nakita niyo yung mga corruption, talagang hindi nila alam kung saan nila dinadala yung mga pera, basta na lang sila nagmumudmod na ganyan na instead na napupunta dito sa DPWH na for the project dapat wala ho silang matibay na ebidensya na kung saan nila dinala yung pera. Ganyan ho kakabaho itong administrasyon natin, mga kababayan. Kasi po kami naniniwala mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga for projects sure. Try nila. our best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po parang yeah. We will try our best, Mr. Chairman. But I'm being told now that it's very difficult, close to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for the Bigyan ko kayo ng parties. clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yeah. Yung Galing. mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun po yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Mr. Chairman, we will also write the Committee on Appropriations and seek their assistance also kung paano po ang kung maibibigay nila sa amin yung detalyeng yun. But as of now, I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically kung which line items, which projects were allocated or
or allotted to a particular party list representative. Sa planning Unlike the district. Unlike the planning districts. service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. Sige po. Kasi si Yosek Cabral noon, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman. Unfortunately, Yusik Cabral is no Mr. longer in Mr. the Chair. department, but we will try our best. No? Mr. Chair. Ang galing talaga nito Senator Marcoleta. Buti pa siya alam niya kung saan na bibigyan pa ng clue itong mga nasa gobyerno natin. Instead na supposed to be sila yung makakapagbigay niyan dahil na sila ay nasa pwesto. At saka bakit hindi nila tanungin yung kanilang presidente, mga kababayan, di ba? Kasi yan ang nagbibigay ng mga order na yan. Kaya lang po, tikom ang bibig. Ito, naglalakwatsa na lang yung ginagawa niya. Diyos ko po. Instead na harapin dito, magsalita, dapat dito sila Romualdez at sila Saldico. Ayan po, tinago nila yung isang congressman na yan na maraming alam na kung tawagin nila si Boss Saldi na nagbibigay, siya yung nagbibigay ng mga project dito sa mga congressman na mga kasama niyang kabotan na may porsyento po, mga kababayan. Grabe, ano? Itong si Romualdez pa lang, hindi man nila mapalabas-labas, nandito lang si Romualdez. Kaya itong mga ka-administrasyon ni BBM talaga, nililihis nila, ayaw talaga nila. Gusto nilang mapatagal to. At naghahanap sila ng mga butas na itong by the next election na gusto talaga nila na maglagay sila ng mga tao na may lukluk dito sa posisyon na yan sa pagka-presidente. Pero malabo na ho yan dahil mga kababayan, dahil dito pa lang sa panahon ngayon, alam na natin yung kanilang yung mga baho nila na itong si VP Sara matunog na matunog at mabango dito sa mga survey na siya wala hong makakatalo sa kanya sa susunod na election. Kaya itong mga nasa administration na to, BBM administration, desperado na talaga sila. Dahil sa susunod, kapag iba ng presidente, nako, magsisitakbuhan na to mga kababayan, magsisiliparan na. Kaya dapat habang maaga pa, i-hold na yung mga passport ng mga kawatan na to para pagdusahan naman nila, para bumaliktad naman yung sitwasyon. Ito si Tatay Digong, naipakulong nila. Samantalang si Tatay Digong yung nagpalibing dito sa tatay ni BBM. Siya lang yung presidente yung nakapagpalibing. Wala mang utang na loob, yun pa igaganti, ikukulong yung 80 years old na mahigit na dating presidente natin na wala man ng respeto na kung hindi dahil ho sa kanya, hindi ho siya magiging presidente. Di ba mga kababayan? Walang utang na loob. O ayan po mga kababayan, maraming salamat po sa panonood dito. Yan po yung mga nangyayari dito sa ating bansa, yung mga iniimbestigahan ngayon, yung mga DPWH. Hindi nila may paliwanag kung saan-saan napunta yung mga pera ng ating bayan. By the way, mga kababayan, salamat po sa panonood ng mga video na to. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe. At sa ganon, napapanood ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.